Cancer, kumusta ka? Maligayang pagdating sa channel at sa iyong pagbabasa, Cancer. Ikokonekta natin ang ating sarili sa iyong mga enerhiya para sa mga araw na ito. Paalala ko lang na ito ay mga pangkalahatang pagbabasa, kaya hihilingin ko sa iyong kunin ang mga mensaheng tumutugma sa iyo at ang hindi ay hayaan na lang. At mahalaga rin na tingnan mo ang iyong lunar sign at ascendant dahil nagpapakita ito ng higit pa sa maaring dumating. Ano ang nakasulat para sa iyo sa mga bituin, Cancer? Ano ang gustong sabihin sa iyo ng langit? Bueno, si Saturn ang dakilang guro, hindi ito ang planetang guro. Tingnan natin kung ano ang sinasabi sa atin ni Saturn, ang dakilang guro. Kailangang tanggapin sa sandaling ito, Cancer, ang responsibilidad at matutunan ng mga aral. Ang masipag na pagtatrabaho at disiplina ang nagbibigay sa iyo ng daan patungo sa kahusayan sa isang bagay. Ang mga limitasyon ay minsan ay mga oportunidad na nakabalat kayo. Maari ring may kinalaman ito sa mga cancer na nakakaramdam ng pagkabigo sa isang bagay na kanilang ginagawa. Tama ba? At nakikita nilang sila ng nagtatrabaho, may katatagan, may disiplina, pinipilit ang sarili, nag-aral, naghahanda. Ngunit hindi nila naaabot ang antas ng kahusayan na kanilang inaasam. Bueno, sasabihin ko sa iyong maghanda dahil malapit mo nang malampasan ang iyong sariling guro. Oo, mainam na magsaliksik ka. Bueno, para sa mga interesado, kung ano ang timbang ni Saturn sa iyong birth chart. Ngunit napakahalagang malaman na ito ay isang card na nakahanay sa karunungan, sa pagkatutunin at sa focus na ibinibigay natin sa mga bagay, hindi ba? Ano ba ang kailangan nating maabot? Bueno, sa totoo lang, kung gusto kong maabot ang materyal, emosyonal, pisikal o ano paman, ibinibigay ko ba ang lahat dito? Inilalagay ko ba ang lahat ng alam ko rito? At bukod pa rito, nananatili ba akong matatag? O ginagawa ko ito mula sa lugar na hindi komitado, hindi responsable, at hindi ko ginagawa ang lahat ng aking makakaya upang mapabuti ang sarili araw-araw at malampasan ang lahat ng hamon at pagsubok na ibinibigay nito sa akin. Dahil ang trial and error ang nagbubuo sa kahusayan. Kaya naman kung ngayon ay nakakaramdam ka ng limitasyon at ang limitasyong iyon na itinuturing na hadlang ay nagpapahina ng iyong loob at nagpapawala ng focus. Parang hindi mo rin na ipapasa ang hamon o pagsubok na itinuturo sa iyo ni Saturn. Siya ang dakilang guro. Kaya kailangan magbigay ng atensyon sa aspetong iyon, tanggapin na ikaw ay tunay na may kakayahang manindigan at matutunan ang aral na iyon na maaring maging aral ng buhay. At bueno, malinaw na nasa atin ang magbago at huwag nang ulitin iyon dahil may dahilan kung bakit natin itong muling pinipili. Hindi, may dahilan kung bakit tayo bumabalik sa parehong karanasan. Tingnan natin kung ano ang sinasabi ngayon ng mga anghel. Paalala ko, Cancer, na ito ay mga pangkalahatang pagbabasa. Maaring minsan ay akma sa iyo, minsan ay hindi. Ngunit higit pa roon, maaring kailangan ng isang Cancer ang personal na pagbabasa kasama ko. At walang problema, maaari mo itong schedule sa pamamagitan ng website. Palagi mong makikita rito sa iyong video, paumanhin, ang address ng pahina, ngunit mayroon din sa isang nakapin na komento sa iyong sign na direktang magdadala sa iyo roon upang komportable kang makapili ng pagbasang nais mo. Ano ang gustong sabihin sa atin ng mga anghel? Bueno, ang Ace of Cups, the World, at ang card na the Chariot na siyang iyong arkana, napakagandang enerhiya, Cancer, binabati kita. Alam mo ba, maaring ikinokonekta tayo ni Saturn sa emosyonal na pagkatuto. Sa mga magandang natutunan ko sa lahat ng mga karanasan sa emosyonal na antas na kinakaharap ko, ano ang natutunan ko? Paano ko maihahanda ang sarili para sa iba? Paano ko bubuksan ang sarili sa bago? Dahil dinadalo ka ni Archangel Raphael, dala ang isang bagong emosyonal na simula, ang pagdating ng isang tao sa inyong buhay, isang taong marahil ay hindi mo inaasahan o isang taong inaasam mo dahil ito ay bago, alam mo ba? Hindi ko nakikita ang sitwasyon. Maliban kung may dalang tao mula sa nakaraan si Saturn upang tingnan kung kaya mong ipakita ang iyong mga natutunan o kung nalampasan mo ng mga pagsubok na ito. Ngunit nararamdaman ko na ito ay isang bagay na bago. Kaya naman nagsasalita ito tungkol sa oportunidad na buksan ang puso
tungkol sa koneksyon sa ibang emosyon, sa kagalakan, at sa kung ano ang maaring maging isang bago, positibo, at kapana-panabik na romantikong relasyon na lubos na kasiya siya para sa iyo sa sandaling ito. Labis na pinupuno nito ang iyong buhay, pinupuno ang iyong mundo, kinukumpleto ang iyong realidad. At ito rin ang nagbibigay daan upang ikaw ay umunlad, lumawak, lumikha ng bago, magtapos ng isang cycle, tapusin ang cycle ng kakulungkutan, tapusin ang cycle ng kakulangan at sumulong sa isang bagay. Maaari ring ang The World at the Chariot ay nagsasabi sa atin na naipapakita mo nga ang iyong natutunan. Tinatapos mo ang isang bagay na parang pag-abot sa finish line, hindi ba ang pag-conquer sa sitwasyong ito. Oo, kaya ko itong gawin. Nalampasan ko ang sarili ko, natuto ako, mayroon akong kagustuhang sumulong, at kung may makita man akong kahirapan, gaya ng sinasabi ni Saturn, alam ko ang dapat kong gawin. Kaya naroon din ang iyong unang arkana na siyang kagustuhang sumulong sa harap ng anumang paghihirap ng may disiplina, determinasyon at pagtitimpi. Dahil nararamdaman ko na may isang bagay na isinusulong para sa inyo, may isang bagay na umuusad para sa inyo, at iyan ay isang personal na pagkilala at pagkilala rin mula sa ibang tao. Maraming gumagalaw, pag-ibig, mga pangyayari sa buhay mo at marahil ang mismong cancer na kasama sa lahat ng ito. Ngayon, ano ang nangyayari sa cancer na may kapareha? Baka ikaw ay nasa isang relasyon. Nararamdaman ko na kung ikaw ay nasa isang relasyon ngayon, ang mga bagay ay radikal ding magbabago dahil ang Archangel Raphael ay palaging magdadala ng paghilom at pagkakaunawaan. At parang, bueno, gumagawa tayo ng balanse sa relasyon. Tinitingnan natin kung ano ang kulang. Dahil nararamdaman ko marahil na hindi tayo sumusulong sa relasyong ito, na palagi tayong nasa parehong lugar, na pinababayaan na natin ang isa't isa bilang magkapareha. Maaring ito ay para sa ilan, dahil ang taong iyon ay muling nagkakaroon ng mahalagang papel sa iyong buhay. Ang taong iyon ay may hangarin ding tumingin sa kinabukasan kasama mo. May gana siyang ayusin ang mga bagay, dahil maaaring ang relasyong ito ay muling maging buhay. Nararamdaman ko yon na marami sa inyo ang may malalim na pangangailangang ibalik ito sa kung ano ito dati. Bueno, may mga aral na dapat mong ipakita, na natutunan mo na, at mga gawin na dapat mong itigil upang magbago ang realidad. Ngayon, ang card na Ace of Cups ay maaari ring maging isang mahusay. Ngunit talagang mahusay na balita na darating kasabay ng isang paglalakbay o isang paglilipat ng bahay dahil may kinalaman ito sa The World at sa The Chariot. Maaring ito ay isang mahusay na balita na nanggagaling sa labas, malayo sa kinaroroonan mo, na nagbabadya ng pagdating ng isang mahalagang tao na nagbibigay ng kahulugan sa isang konkretong bagay na nagpupuno sa iyong buhay at sa iyong mundo. Ano man ang mangyari, ang The World ay isang pagtatapos ng cycle, hindi ba? Ngunit hindi lang ito kahit anong cycle, ito ay isang cycle na kumukumpleto ng isang sitwasyon kung saan makakahanap ka sa pamamagitan ng pagkumpleto nito ng isang malaking solusyon sa isang problema. Hindi ito kahit anong problema, ito ay isang malaking problema. Kaya sa paglutas nito, na maaring may kinalaman sa pananalapi, relasyon, pag-aral, negosyo, bahay o paglalakbay. Ang iyong buhay ay malinaw na magbabago, ang iyong realidad din, ang iyong konteksto rin, at magsisimula kang makaramdam ng maayos, magsisimula kang makaramdam na ikaw ay nagtagumpay, magsisimula kang makaramdam na komportable ka sa realidad at sa kontekstong palagi mong gustong kalagyan at sa paraang gusto mo at kasama ang taong palagi mong gustong makasama. Kaya sasabihin ko sa iyo, Cancer, na maghanda para sa mga kahangahangang kaganapan ng pagbabago, solusyon, at pag-ibig. Tingnan natin kung ano ang sinasabi ng mga card. Bueno, Knight of Pentacles. Knight of Pentacles, katatagan, responsibilidad, at commitment na nagbubunga. Alam mo na ito ay Capricorn at ang ruler ng Capricorn ay si Saturn. Napakalakas nito dahil may kinalaman ito sa benepisyo. Ang benepisyong natatanggap ng Cancer sa sandaling ito sa material na antas sa pamamagitan ng sinabi ng unang card. Ito ay isang imbitasyon sa pag-unlad,
Ito ay isang imbitasyon na magpatuloy sa ganitong landas. Ang katatagan ay maaaring maramdaman na parang may pagkapagod na, rutinaryo, nakaka-overwhelm, ngunit alam mo na magkakaroon ka ng malaking gantimpala. Napakalakas. Ang Tatlo of Pentacles, mga kompensasyon sa pamamagitan ng mga kolaborasyon, pagtatrabaho sa isang grupo, pagpapakita ng kahandaang makipagtulungan sa ibang tao. Cancer, paano ka tinitingnan ng ibang tao? Paano mo iniisip na tinitingnan o nararamdaman ka ng ibang tao? Alam mo ba ang nararamdaman ko sa pagbasang ito? Na tinitingnan ka nila bilang isang mahusay na kasama, tinitingnan ka nila bilang taong handang magturo ng kanyang alam, magbahagi ng kaalaman, at magbahagi ng karanasan. At ito ang nagbibigay daan upang ikaw ay maging kapansin-pansin dahil hindi ka galing sa ego sa sitwasyong ito, ikaw ay galing sa kapakumbabaan, karunungan at kahusayan. Kaya naman dito ka ginagantimpalaan ng malaki ayon sa Tatlo of Pentacles na yan sa lahat ng iyong ginagawa. Miging ikaw man ay isang piyesa lamang ng arkitekturang ito dahil ito ay isang obra ng arkitektura o ikaw ang arkitekto na nagdidirekta sa ibang tao. Ano man ang sitwasyon, ang gawaing iyong isinasagawa para sa iyong sarili at para sa iba ay isang gawaing kahusayan na magreresulta sa isang malaking gantimpala. Bueno, ang Knight of Pentacles ay maaari ring magpakita bilang isang taong dumarating at kasama sa magandang balitang ito. Bueno, narito ang mayroon ako para sa iyo. Ano sa tingin mo kung pagtulungan natin ito? Narito ang proyektong ito. Narito ang perang ito. I-invest natin. Narito ang ideyang ito, hindi ba? Laging nagbabahagi ng isang bagay mula sa pagiging mapagbigay at kasaganaan, isang bagay na konkretong mahahawakan. Maaari itong maging solusyon na darating mula sa iyong kahilingan, maaaring utang, maaaring solusyon sa isang bayarin, maaaring imbitasyon upang makakuha ng anumang uri ng konkretong solusyon na kinakailangan mo. At yan ay magsisimulang makita ngayong linggo. Ito ay magsisimulang makita ngayong linggo. Maaari ring may mangyari na magbibigay ng malaking pagkakaiba gaya ng bentaheng ibinibigay sa iyo ng Ace of Swords. Dahil ang Ace of Swords, tuwing makikita mo ang isang Ace of Swords, isipin mo na ang sitwasyong iyon na sa tingin mo ay nakabara, hindi ba? At hindi ka hinahayaang sumulong sa usaping ito. Nagtatapos ito dahil ang Ace of Swords ay ang tagumpay laban sa kahirapan. Ito ay ang pagputol sa isang harang. Ito ay isang ganap na kalinawan ng isip na mayroon ang Cancer sa sandaling ito upang magpasya, upang kumilos ng may napakatalino at napakatumpak na pag-iisip tungkol sa anumang bagay. Lalo na kung kailangan mo maging napakalinaw sa isang usapin sa trabaho. Kung nag-a-apply ka para sa isang trabaho, kung kailangan mong kumuha ng pagsusulit, kung kailangan mong tumanggap ng mga taong mag-apply para sa isang bagay, kung kailangan mong kumuha ng tauhan, kung kailangan mong makipag-usap sa isang tao para magkasundo sa isang negosyo, kung kailangan mong ipakita ang iyong kahusayan. Sa madaling salita, lahat ng kailangan mong gawin mula sa iyong isipan ay nagsisiguro sa iyo ng isang matinding pagpapalakas, maging sa pag-aksyon at paggawa ng mga desisyon. Maging mapagpasya, maging napakalinaw at makapagsalita rin ng maayos. Dahil minsan ang Ace of Swords ay isang card na nagkokonekta sa atin ng malaki sa iyong kalinawan ng isip. Malinaw naman tayong nag-iisip, hindi ba? Oo, at ang anumang nasa ating isipan ay naipapahayag natin sa mga salita. At iyon ang nagpapahintulot sa atin na maayos ang anumang uri ng hindi pagkakaunawaan sa isang tao, sa isang katrabaho, sa isang taong mahalaga sa atin sa emosyonal na antas, sa isang kakilala, sa isang kaibigan, kahit kanino pa man. Ngunit may kakayahan din tayong maging malinaw, maging tiyak at makakuha ng isang napakahalagang bagay. Minsan, maaari ring ang Ace of Swords at ang kombinasyon ng Ace of Swords at ang Knight of Pentacles ay magkonekta sa atin ng malaki sa kung ano ang katotohanan ng taong ito. Ang taong ito sa kanyang sarili ay totoo, ay transparent at tapat. Gusto kong sabihin sa iyo, dahil ito ay maaaring magmula sa isang alok sa trabaho o negosyo o proyekto o pera, ano man iyon. Kaya narito ang isang Ace of Swords. Lahat na nanggagaling sa taong ito, sa anumang aspeto, trabaho, personal na pag-unlad,
ay nagpapahiwatig na ang taong ito ay may tamang pananaw, na ang taong ito ay makakapagbigay sa iyo ng maraming kalinawan, na ang taong ito ay makakapag-alis sa iyo sa mga pagdududa, makakapag-alis sa iyo sa mga kontradiksyon sa isip, makakapagbigay sa iyo ng kalinawan, at makakatulong din sa iyo na malampasan ang anumang uri ng harang na pumigil sa iyo na kumilos sa isang bagay. Kaya mayroong isang ganap na posibilidad ng tagumpay. Mayroong isang mahalagang nakamit dahil mayroong The Chariot at mayroong Tatlo of Pentacles at mayroong tagumpay laban sa kung ano ang maaaring nararamdaman ng Cancer ngayon bilang isang kahirapan. Kaya ito ay isang sandali kung saan nakikita-kita na may masyadong mapanuring pag-iisip, masyadong mapagmasid. Naroon ka, kumikilos mula sa isang lugar ng tunay na kahusayan. Kaya naniniwala ako na dito ay malalaman mo rin kung ano ang mga intensyon ng mga taong ito, maging ang dumarating sa pamamagitan ng Ace of Cups o ang dumarating sa pamamagitan ng Knight of Pentacles. Dahil ito ang kapangyarihang ibinibigay sa iyo ng iyong enerhiya upang questionin ang lahat. Upang questionin ang lahat, hindi dahil sa gulo sa isip, kundi questionin ang lahat mula sa kahusayan, alam kung paano paghiwalayin ang totoo sa hindi, at makapag-differentiate kung ano ang kapaki-pakinabang sa iyo at kung ano ang hindi. Dahil mas malalim ang iyong pag-unawa sa lahat ng bagay tungkol sa mga ideya, kung aling mga ideya ang gumagana at alin ang hindi. Ang mga bagay na maaari mo ring ibuhos sa Tatlo of Pentacles na ito ay kumakatawan sa isang sandali kung saan ikaw ay nagsusuri at nagmumuni-muni at parang muling tinutukoy ang isang direksyon dahil meron kang The Chariot. Kaya maaari ring ikaw ay nag-iimbestiga ng mga bagay sa ibang paraan, hindi lamang dahil sa pagkatuto, kundi dahil gusto mong gumawa ng isang bagay na meron kang tiyak na suporta. Hindi, bueno, gagawin ko ito, ngunit susuportahan ko ito sa ganito, naiintindihan mo na ito ay totoo, na ito ay objektibo, hindi ba? Meron akong layunin, hindi ba? Kaya ang layuning meron ako ay maabot ang isang bagay, ay maabot ang isang misiin. Kaya dapat ay maasahan ang lahat, dapat ay totoo ang lahat, dapat ay may kakayahan akong lutasin ang mahihirap na problema at makamit din ang mga pagpapabuti sa anumang larangan. Kaya mo mayroong The Chariot at mayroong kang Ace of Swords at mayroong kang Tatlo of Pentacles. Nararamdaman ko na marami sa inyo ang namamahala rin sa mga tao na sa isang paraan ay nakadepende sa inyong kaalaman. Gusto ninyong gawin ang lahat ng mahusay. Kaya kahit ano pa man, ikaw ay may tagumpay sa lahat ng ito. Mayroon kang tagumpay sa isang tapat na usapan at isang desisyong maaring ituring na mahirap at isang pagbabago sa kung ano ang maaaring maging relasyong iyon. Gayon din dahil may ibinibigay na ibang perspektibo sa usapin. Parang kumikilos ka rin base sa kung ano ang totoo. At iyon ay napakahalaga. Bueno, ako ang Arkanghel Jophiel. Ako ang tagapangalaga ng iyong isipan, sabi niya. Dumarating ako upang magdala sa iyo ng kaayusan. At kagandahan sa lahat ng mayroong ka sa iyong paligid, lahat ng nasa iyong mundo. Ang aking presensya ay nagdadala ng balanse sa iyong buhay at pagkakasundo, kahit na sa sandaling ito ay nararamdaman mong panahon ito ng kaguluhan. Kahit na nararamdaman mong ikaw ay nakakulong sa gulo na iyon, maaari kang lumikha ng isang espasyo ng kapayapaan at kalinawan. Hinihiling ko sa iyo na tawagin ako upang magdala ng kagandahan sa iyong buhay, dahil lilikha tayo ng isang napakagandang lugar para sa iyo. Kaya hinihiling ko sa iyong magtiwala at magpahinga dahil ito ang darating para sa inyo.